Ito, syempre, 2 days lang naman sa buong taon yung abstinence o pag-ngingilin. Ash Wednesday and Good Friday. Yes, bilang sakripisyo ito. Kaya na natin yan, guys. Pwede Diba? Yung mga nagpa-practice syempre yan. At ito na, mabubusog pa rin naman kayo kahit isa. Kasi sinasabi ng iba, baka hindi sila mabusog dahil masyadong light. Naku, masarap. Depende naman sa dami ng kanin nyo yan, di ba? So, pumunta tayo sa isang paggawaan ng mga isdang mga nakadebote. Kasama natin sila Monica and Drew. Hey, guys! Ito, Gusto ko yung ganyan. Good morning! Okay, kung kanina problema nila Lynn at ni Chef Nancy, yung mga bangus na hindi pa deboned. Ay, ipapakita namin sa inyo ngayon. Deboned na at nakalagay na sa bote or nakalagay na sa packaging. Pwedeng i-freezer. Galing lang sa freezer. Pwede nyo lutuin. No problem! Kailangan lang i-deep fry or whatever kind of cooking that you want to do. Now, nandito tayo ngayon sa Magalang, Pampanga. Dito po sa tinatawag nilang Angel Famous Food Gourmet Corporation at papakita namin nga sa inyo yung mga masarap, ready to eat na bangus na kailangan lang ang ilutuin. Now, nagsisimula yan sa receiving area. Before that, teka. Bakit nga ko lang sa inyo? Receiving area! Okay, see? Papakita namin sa inyo yung mga fresh na bangus na gagaling sa Pangasinan, Bulacan, Batangas. Nilalagay dito sa cooler with ice, syempre, para preserve. Now, pasok tayo dyan sa loob para sa sorting area. Now, syempre, sa sorting area and cleaning area, pinapakita nila dito. Sinasize nila open, tinatanggal yung hasang, yung laman, hinuhugasan. There you go. At the same time, winiweigh ito for the deboning, which is the work of Monica. Go, Mon. Alright, thanks partner. Now, nandito nga tayo ngayon sa area kung saan sinasabing probably siyang pinakamahirap sa lahat ng proseso. Ito nga yung deboning area. Now, using yung tinatawag nilang forceps o yung parang gunting na hawak-hawak nila ate, tinatanggal nila yung tinik doon sa ibabaw ng bangus. Yun yung unang tinik na tinatanggal nila bilang ito yung pinakamalalaki at pinakamatitigas. Tapos, isusunod na nila yung tinik sa bandang gitnang bahagi ng bangus or doon sa may tiyan at saka ihuhuli yung sa gilid. Now, sabi nila may technique daw sa pagtanggal ng tinik ng mga bangus. Una, kailangan alamin daw kung nasaan nakalinya yung mga tinik. At kapag nalaman na nila, doon nila ipapasok yung forceps at iti-twist. Nakita niyo si ate, patwist yung kanyang pagtanggal ng mga tinik para daw hindi madurog at mabilis sumama ang mga tinik. Na kung kasing expert kayo nila ate, usually it takes about less than 5 minutes na tatanggal na nila lahat ng yan na may bilang daw na 196 to 208 na tinik lang naman bawat isa. Pero kung kami ang gagawa, naku, sigurado matagal yan. Anyway, speaking of tinik, balikan natin si partner na kumakain daw ng tinik. Go, partner! Holy smokes! Isipin nyo, no? Parang per bangus or per fish, tatatanggal nila mga around 200 na tinik. Good job, Mon. Now, pinapakita namin sa inyo ngayon, well, yan ay it's either seasoned or unseasoned or marinated or unseasoned na bangus. Depende yan sa kanilang kliyente. Ito, syempre may kliyente sila na gusto yata nila na nakakat na. There you go. Of course, from this one, meron na tayong tinatawag na packaging. There you go. Packaging. Patay ito. Uy! This is their packaging machine kung saan tinatanggal nila. It's vacuum sealed. There you go. Syempre, kung walang oxygen sa loob, di walang room to breathe ang mga germs. So, syempre, hindi sila papasukan.